Makatitiyak naman ng publiko na walang probisyon ng term extension ang isusulong na economic charter change kapag nagsimula na ang 20th Congress sa July 28. Ito ang kinumpirma ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. kung saan sa pamagitan ng Constituent Assembly o CONAS ang magiging paraan ng charter change na pagbabago sa mga economic provisions. Sa CONAS, kakailanganin ang 3/4 vote ng mga mambabatas na inaasang magtataguyod ng transparency and democratic accountability. Naniniwala si Garbin na CONAS ang pinaka-epektibong paraan at kailangan ipaliwanag sa publiko ang layunin para maalis ang duda at ang mga misinformation. Baka daw mahalo ito ng probisyon ng term extension ng mga government officials. Narito si Congressman Alfredo Garbin. They have to file another resolution of both houses that incorporates amendments or proposed amendments to political provision. But as of now, what we have filed is just for Article 1, 12, 14, and 16. Conspicuously absent is the political provision. So wala ikakabahala. Ito po ay, and in fact, if you will base on the record, 18th and 19th Congress, yung dating kinakabahala, walang dapat ikabahala. Why? 18th, 19th Congress, ano yung sinumiti sa Senado? Purely economic provisions, walang political provision. Pero ang dapat ikabahala dyan, Congressman Garbin, ay kapag naglabi ang mga business tycoon. Kasi ang mga malalaking negosyante misteya, kaya pa hindi umuusad-usad ang economic chacha. Kasi? Siyempre ayaw nilang pumasok ang madayuhang magiging kakompetensya sa negosyo. Ayan. Wala ng control. Dadami ang kakompetensya. Ngayon sila-sila lang. Sila-sila lang. Mag-i-invite pa ng foreign investors. Marami na silang magiging karibal sa negosyo. Kompetensya. Kompetensya. Yan.